Good day mga pa-Jaffers! Welcome back to our YouTube channel. Ngayon po mag-analyze tayo ng game between WNM Sara Olendo versus Super Non-Master Anatoly Pascua. So parang modern opening yung laban nila. Pero eventually na-transpose sa fianchetto symmetrical opening. So medyo mabibilis silang dalawa tumira, no? So capture and dito yung unang mahabang pag-iisip ni Anatoly Pascua, yung black side po. And kung hindi nyo po alam, yan po ay pumapalo ang online rating yan sa 2800, 2900. So alam ko malakas na player po yan, no? Pero makikita natin in a few seconds medyo kakaiba yung idea. Nung una ko nakita ito, sabi ko parang walang sense yung move niya. Ayan, nag knight g4. So parang walang sense, no? Kasi nilagay dun yung knight. Obvious naman, papaalisin po yan with push pawn ng h3. Ayan, by the way, si Sara Olendo po, yung white player, yan po ay isang top player ng Lasal. So talaga magaling din pong manlalaro yan. So ayan, h3, knight h6, umatras lang muna. Ngayon nakita ko na ang idea po ng black, which is to play f5. Yan pala ang gusto niyang gawin, kaya iniwas niya yung knight doon, inikot niya papuntang h6, mag f5, at dito kailangan na mag f5 ang white kasi pawn sacrifice. So kahit papano kung kainin ang pawn, mawi-weaken yung king position dito ng itim. So pwede po yung atakihin queen e1, queen g3. Unfortunately, nag queen e1. And ang mangyayari pagka queen e1 yan, tatamaan po yan ng f5. Pag yan nakapag f5, ito isolated pawn po ang kakalabasan at medyo masakit na po yun. So somehow nag f6. Hindi ko naintindihan tong f6 na to. Bakit kaya nag f6 to? Pero nag f6 eh. So queen g3, king h8. Mas maganda kasi f5 na para nakaporma na yung pawn dito. And ang mangyayari po dyan, bishop e3, pagka nakapag f5 na yan, hindi niya pwedeng kainin kasi isolated pawn yung matitira sa f4. So meron yan tinatawag na positional advantage for black. Ayan, tignan natin yung ititira ng black. Waiting tayo ng konti. By the way guys, pag meron po kayo suggestions sa mga content, comment nyo lang po down below. So ayan, nag f5, and ayun na nga, hindi niya pwedeng kainin yan kasi isolated pawn. So meron pong slight advantage dito ang black kasi anytime siya pwede kumain pagka gusto niya. Yung white, hindi pwede siyang kumain kasi yun nga, isolated pawn ka na, papasok pa yung knight. So double trouble. Ayan, so rook a e1, develop lang muna ng rook. Ang ginawa dito ng white, fe4, de4. Excuse me, ako lang ang tumira ng de4. Ayan, de4, bishop e6, normal development lamang. Knight g5. So under attack yung bishop, kailangan po i-atras. Bishop g8. So dito napaisip si WNM. So nag h4, talagang gusto nang bumomba dito nung white, no? h4 siguro with the idea of h5 para ma-open up na yung king position. Atakihin na natin. So napaisip naman ang black ngayon.
And by the way pala, ito po yung isa sa mga pa-tournament ko na ako nag-organize. So naisipan ko blitz tournament para maiba naman. So nag knight d4. Ayan. So counterplay sa gitna. Under attack yung c2. So nag rook f2. Ngayon po ang logic dyan eh. Pagka ina-attack sa gilid, counterplay ka sa gitna. Queen e7. Rook d1. Blunder. Double question mark. So ayan. Hanapin nyo po paano iti-take advantage ng black yung double question mark blunder na iyan. So tignan natin kung mahanap nyo po as a viewer and kung mahanap ba ni Anatoly Pascua, Super Non-Master. Ayun ng tira, knight df5. At yan po super lakas, no? Kasi kapag kinain mo yan, lalabas yung isang knight, fork yung bishop at saka yung queen. And kapag di mo naman kinain yan, halimbawa mag queen h3 ka, kakainin lang po dito, pagkakain merong fork. So grabe ang sakit ng tumama dun sa knight df5. Brilliant move. Yun, medyo napailing-iling ng konti ang white. So kinain, kain ng ending, one pawn down. Lakas nung pork eh. Queen h3. Kumain ng queen. And very logical kapag lamang, exchange ang pyesa. So dito medyo napapansin ko hirap na po yung white, one pawn down na siya, bishop pair pa. So medyo in trouble. Usually pag ganyan, ang technique pong effective dyan, pagkatagilid ka na sa posisyon, time attack ang gawin mo para baka sakali makablunder ang kalaban. So knight d5. And yan po ang fatal mistake pagka knight d5. Kasi meron na namang combo dito ang black. So titingnan po natin kung makikita. Kinapture ang queen, capture. Kinapture ang knight. Persado rook d5. And then yung panapos, bishop d4. Tuhog ang rook at king. Knight e6 nang gugulo. Kinain lang ang rook. Rook f7, depensado lahat. Knight g5. Dapat bilis tira na lang po dito eh. Time attack is the best attack. Rook f6, knight e4, rook f8, knight g5, bumalik. Rook e8, control the open file. Ngayon dito po unti-unti nang nagko-collapse yung white position kasi papasok na yung mga rook. So nag h5, nang gugulo-gulo ng konti. Of course, hindi pwedeng capturein yan. Pag kinapture yan, babaksak po yung knight sa f5. So, bawal kainin. King g7.
king F3. Yan. Down to the last minute po sila parehas. Rook E3. Pumasok na ang isang rook. Pero may mga tricks pa dito Rook E7. Nang galing naman no. Kita yung tricks. Kakainin yung knight sa F5. Babaksak ang rook. No? Kaso, ayan. Clean na safe muna. Meron na naman Si Nate first. Ang galing. Bishop G4. And yan na po ang fatal mistake. Kasi tinamaan na naman ng pork. Na pork chop na naman ang rook at bishop. And dito na-exchange na lahat ng pyesa. Ang ending quality down buong buo. So yan po ang naging laban. Sayang 15 seconds na lang yung kalaban. Kaso meron po kasi yung 2 seconds increment. So hindi yan madadown basta-basta. Kinain lang yung pawn sa gilid. So dito po tumitira pa ng konti. Nagbabaka sakali baka maka time attack. Pero of course masyado na itong madali para sa 2800. So dito matatapos ang ating game analysis. Kung meron po kayo suggestions, ilagay nyo lang po sa ating comment section. See you again next video. Bye-bye.